Welcome back to my YouTube channel. You are watching me, Lindsay, and for today's vlog, I would like to share with you the continuation of my maternity benefit application requirements. So, syempre, kasi kung napanood niyo yung SSS maternity benefit requirements ko, kulang yon. So, sorry kung medyo maingay, pakinggan nyo na lang na maingay yung boss ko, saka medyo lalakasan ko na lang. So, kulang yun kasi wala pa din yung bank details. So, sabi ko sa inyo, nung araw na yun, papasa ko siya kinabukasan. Nung pinasa ko siya, after a week or two, tumawag na sa akin yung SSS and pinapapunta ko doon. Pagpunta ko doon, ang ginawa is binalik lahat ng requirements ko kasi daw kailangan mag-open ng account sa Land Bank. So, yung SSS sa amin is Land Bank talaga, particular yung bangko na ginagamit nila for ATM sa maternity. Ewan ko sa iba kasi parang nababasa ko na sa iba, ikaw yung may choice kung ano yung gusto mo. So, yun na nga. Nung pumunta ako doon, sinabi nila na yun na lang yung kulang na requirements ko. Ibinalik nga nila lahat and then binigyan nila ako nung sulat. Hindi ko maalala yung tawag. Binigyan nila ako ng sulat na para mabigay ko yung sa Land Bank and masabi ko na mag-open ako ng account. So, I don't know kung para ba yun mas mura yung ma-open mo na account or walang kinalaman yun. Basta para sa maternity siya. Okay, so kasi nung nag-open kasi ako ng account, akala ko kasi once na napasok yung maternity mo doon sa ATM is close na yung ATM mo na yun, so wala na siya. Yun pala, nung tinanong ko yung bank teller is sabi niya, wag daw hahayaan na maubos yung 100 pesos na pinang-open mo, wag mong tatanggalin doon sa ATM kasi magko-close yung account. So sabi ko, ibig sabihin po pwede po ba siyang gamitin as savings, ganun, or kapag trip mo nga naman na mag-save nga or may business ka, pwedeng doon mo ilagay yung profit mo or gusto mo magtabi ng pera, pwede ko po pa siyang pasukan ng pera kahit na nakuha ko na yung pera galing sa SSS. So, ang sabi ng bank teller, oo daw. So, yun, isa yun sa mga misleading information. Ang sabi kasi kapag katapos mo ma-withdraw, wala nang silbi yung ATM mo. So, hindi po totoo yun. Okay, so balik tayo sa pag-open ng ATM account for your SSS maternity. So, dahil sarado na yung bangko that time, hanggang 3 p.m. lang kasi sila. And natapos ako talaga almost 3 p.m. na. Sa bagay, pumunta naman kasi ako doon mga 12. So, okay lang. Medyo mahaba nga lang talaga yung pila. And, yun nga, kaunti-kaunti lang yung pinapapasok doon sa may loob. Kasi nga, di ba, quarantine nga. May COVID nga. So, nag-iingat din. Tuloy na nga natin. So, syempre, kinabukasan na ako nagpunta. Buti na lang may naipon ako milk for my baby. Non-ready talaga ako. So, kinabukasan, nandun na ako sa ATM. Nandun ako sa Land Bank ng anong oras ba ako nandun? Basta maaga yun, parang 7 a.m. 6. Basta may sa 7 a.m. pa lang. So, tumayo na nga ako dun sa may labas ng bangko. Kahit na ang bukas pa talaga nila is 8:30 ata. 8:30 a.m. ang bukas nila. So, ito na nga, share ko lang kasi syempre gusto ko lang din mag-rant dito. So, anong nangyari? Nakatayo na ako doon sa pinto. Tapos, merong mga upuan doon sa gilid. Yung, alam nyo yung, siya, taniman siya ng halaman. Tapos, pwede mong upuan yung gilid niya. Parang semento yung gilid niya. So, ito na, may dumating ngayon na si ate girl. Doon siya umupo. So, parang na-realize ko, teka, doon ba yung pila? Sabi ko ganun. Kasi ako, nandun talaga sa pinto. So, I assume, doon yung pila sa may pinto. Yun pala, hindi. Doon pala yung pila. So, sabi ko, pala na nga, dalawa naman kami. So, bahala na sa amin kung saan may susunod na pila, ganito, ganyan. Kung kanino. Nandun din yung mga guards. Nakikita din naman nila kami. So, ayun. Ang nangyayari, may dumating na isang matanda. Si ate girl kasi parang mga nasa 30s siya. Tapos si ate girl na sumunod, si ate girl 2, dumating. Iyon mga nasa 45 to 50. Gano'n na yung edad niya. So, ganito na. Nandun na sa pinto. Doon siya pumunta kay ate girl 2. Sabi niya, matagal pa ba yan magbubukas? Dapat binibigyan tayo na number. Ganito, ganyan na. Ang aga ko dito, alas 6 pa, nandito na kami. So, yung pagsabi niya ng gano'n, talaga pinaparinig niya sa akin na alas 6 pa nandun na sila. So, sabi ko, okay. So, doon na yung pila, wala lang magagawa. Diba kahit ako yung mas nauna sa kanilang dalawa, wala akong magagawa kasi mas matanda sila sa akin eh. So, ang ginawa ko na lang, hinintay ko na lang si LC. Namili kasi siya ng pagkain and then sabi sa kanya, doon na tayo, pumila na tayo, pangatlo tayo. Tapos sabi niya, bakit pangatlo tayo? Kasi nga, mas nauna nga sila daw, sabi nila. At saka, nandun sila sa upuan ng pila na hindi ko naman alam na doon pala pipila. So,
Sige, opo kami, di pangatlo na ako, nakakainis, di ba? Kahit na ako naman talaga yung pangatlo na ako. So inayaan ko na lang kasi matanda naman sila sa akin. Eto na, edi pangatlo na. Doon sa upuan, si ate girl 1, si ate girl 2, ganito. Tapos may bakante siya kasi may parang hollow blocks doon. So, tapos saka pa lang ako. So, parang ganito siya. Ganyan, malaki yung awang kasi nga may hollow blocks doon. Kapag umupo ka doon, yung paa mo doon may papatong. Ito na, hindi pila-pila na, may sumunod na rin doon sa asawa ko. Kasi asawa katabi ko. Pero hindi naman siya maglalanbang. Tapos, may dalawa ng kasunod yung asawa ko. Biglang may dumating na matanda. As in, iyon parang 50 plus. Pero wala pa siyang senior, hindi pa siya senior. Siguro 50 plus. E di ayun na. Naloka ako, girl. Umupo siya doon sa pangatlo. So, siya na yung pangatlo. Siya na yung pangatlo. Tapos ako pang-apat na, di ba? Imagine mo naman yun. Ang aga-aga kong pumunta. Ako nga dapat yung una, di ba? Okay, so finally, inawat na sila ang amo nila. Yung naririnig niya pa. So, ayan na nga ang nangyari. E di pang-apat na ako. O di sige, hayaan na natin. Kasi mas matatanda sila sa akin, di ba? So, yun lang. Advice ko lang dun sa mga matatanda kung may makakapanood man ito. Kung sino yung masauna, please naman, huwag naman kayo sumingit sa pila. Kasi sobrang aga ko nagising. Tapos may pinapadede akong anak. So, dapat maaga akong matapos, diba? Kaya nga maagang pumunta. Tapos sisingit ko sa pila ko. So, yun. Share ko lang yun. So, after nun, ito na. May panibago na naman tayong pagsubok, girl. Papasok na. Alam niyo ba na talagang 8:30 pala talaga sila nagpapapasok. Tapos nagsiset up sila 8:15. Ganito ganyan. So, kami talagang tudutin sa oras. Ito na, 8:30. Nakapasok na ako. Mag-open kasi ako ng account. Ay, ko pagpasok ko, sabi ni Kuya, ay ate, hindi na dito mag-open ng account. Mag-online muna kayo, saka kayo babalik dito. Hindi ako nagreklamo sa loob. Pero iniisip ko, bakit gano'n? Hinintay nyo muna na mag 8:30. Pero mo alas 7 pa ako nandun. 2 oras ang pumila. Tapos hinintay pa nila na mag 8:30 bago nila sasabihin sa akin na mag-online pala para mag-open ng account. Diba? Sobrang nakaka-irita yung gano'n. Pinila ko ng 2 oras. Tapos yung pinila ko pala, dapat in-online ko na. So ito na, dahil wala nga computer shop doon. Nga kami na LC. Labas ako, sabi ko, online pala yun eh. Tapos, asar na asar kami. Kasi nga, hindi sinabi kong guard. Nandun lang yung guard. Dapat, as a guard, advice ko lang sa mga guard sa bangko. Kung nag-o-open pala ng account, kailangan mo nang mag-online. Sabihan mo na yung mga nakapila o sino mag-o-open ng account dyan. Kung mag-open kayo ng account, punta muna kayo online. Huwag muna kayong pumila kasi hindi kayo papasukin hanggat hindi kayo nakakapag-enroll online. So, imbis na nagtagal ng pagpila yung mga tao doon, di ba? Nakapag-online na sila. Hindi na sayang yung oras nila. So, yun lang. Ang dami kong rant dito. Pero, yun na nga. So, after nun, stress na kami. Kasi sabi ko, walang bukas na computer shop. Walang bukas na printer. Kasi nga, quarantine, COVID. So, ano gagawin natin ngayon? Wala naman nga kaming choice. Kasi nandun na kami. Sayang pamasahe, sayang oras, ganito, ganyan. Tapos, ito na si Bangko. May ibinigay silang papel. Yun yung website na pupuntahan mo. Inaano namin kasi may load naman yung cellphone ko. Ina-access namin. Hindi talaga siya ma-access. Buti na lang talaga. Naisip ko na i-google na lang. So, ginoogle namin. Doon sa mga mag-o-open ng account, huwag nyo nang puntahan yung website. I-google nyo na lang kung ano ba yung dapat. Kasi parang Land Bank online account yata yun. Ganito, ganyan. So, ang dami yung nung nasa bayan kami, ang dami namin pinilapan talaga na sa online. Buti ka mo may load ako sa cellphone ko. Kung hindi ko yun ma-access. So, after nun, print namin na nakapag-open na ako ng account through online. Tapos, so, ayun na, balik na kami sa Land Bank. And then, hindi man lang pinasend yung papel ko. Nakakaloka. Pinag-online account, kahirap na hirap ako. Siguro 10 na kami nakabalik. Pinag-open kami ng online gano'n. Actually, hindi niya sinik eh. Kinuha niya lang yung ID ko tapos mag-open po kayo ng account, ganito, ganyan. So, nakapag-open na ako. So, yun. Yun na yung another requirement sa SSS Maternity application nyo. Mat po na to ha. Is yung yung bank details. Ang kukunin nila is deposit slip. Tapos may ibibigay na papel sa inyo. Yung bank teller na ipiprint yun. Parang katunayan yun. Andun din yung savings account number. Lahat nandun.
ilalagay nyo rin yun dun sa file nyo, yung envelope nyo. So, yun na lang yung kulang dun sa sinabi ko sa unang SSS Math 2 natin na requirements. So, yun, naipasa ko na siya. And so far, mag-iisang buwan na siya. Wala pa. So, fully dumating na. So, yun lang guys. Humaba lang to dahil sa pagre-rent ko kasi sobrang memorable din ng experience namin na yun. So, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe down below. See you in my next vlog. Bye!